Magandang umaga! Handa na ba kayong muling mag-aral? Tara, samahan ninyo ako na mag-aral ng ating unang aralin sa EPP Home Economics na mula sa Pivot 4A Learning Materials ng unang markahan. Ito ay may layuning pagkatuto na una, na pangangalagaan ang sariling kasuotan. Pangalawa, naiisa-isa ang mga paraan ng pagpapanatiling malinis ng kasuotan. Alam niyo na ba ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayon? Tama! Ang pamagat ng ating pag-aaralan ay ang pangangalaga sa kasuotan. Magaling! Ano ang ating pag-aaralan sa araw na ito? Una, tatalakayin natin ano nga ba ang paglalaba. Pangalawa, pag-aaralan din natin ang mga pangunahing sangkap ng sabong panglaba at ang gamit nito. Pangatlo, paano nakakalinis ng damit ang mga sabon. Pang-apat, pag-aaralan din natin ang tamang pagpili ng sabong panglaba. At ang pinakahuli na ating pag-aaralan sa araw na ito ay ang mga hakbang para sa paglalaba ng mga kasuotan. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang mapangangalagaan ang sariling kasuotan at maisa-isa ang mga paraan ng pagpapanatiling malinis ng kasuotan. Gawin muna natin ang unang gawain sa pagkatuto. Naranasan mo na bang maglaba ng iyong sariling kasuotan? Ano-ano ang mga hakbang na iyong isinagawa upang maisakatuparan ang gawaing ito? Isusulat mo daw sa iyong kwaderno ang mga paraan o hakbang na ginagawa mo kapag ikaw ay naglalaba. Ano nga ba ang paglalaba? Ang laundry o paglalaba ay tumutukoy sa paghuhugas ng damit at iba pang mga tela. Ang mga proseso ng paglalaba ay madalas na ginagawa sa isang silid na nakalaan para sa layuning iyon. Halimbawa, sa isang tahanan, ang tawag sa silid na pinaggagawaan ng ating paglalaba ay tinatawag na laundry room o utility room. Ang isang negosyo na stand-alone ay tinutukoy bilang self-service laundry. Ano ba ang tawag sa self-service laundry kapag ito ay British English? Ang tawag nila ay laundrette. At kapag ka naman American English, ang tawag ay laundromat. Ano nga ba ang paglalaba? Ito ay proseso ng paglilinis ng ating mga kasuotan. Sa paglipas ng panahon, ang paraan ng paglalaba ay nagbago. Maraming mga kagamitan ang naimbento upang makatulong sa paglilinis ng ating mga kasuotan. Nagkaroon din ng mga makinang naimbento kagaya ng washing machine at marami pang iba. Kung noon ang mga matatanda ay nagkukusap lang, naglalabas sa mga ilog, ngayon meron ng mga makina na pwede tayong gamitin para mas mapadali ang ating paglalaba, katulad na lamang ng washing machine na ginagamit ngayon kadalasan sa mga bahay-bahay. Mga pangunahing sangkap ng sabong panglaba at ang gamit nito. Noong taong 1700s, naimbento ang bar soap
na gawa sa sebo ng hayop at lye. Noong taong 1950s naman, ay nakatuklas sila ng tinatawag na synthetic detergents. Ano ba yung synthetic detergents? Ang synthetic detergent ay sabong gawa sa mga kemikal na lalong nagpapaganda sa resulta ng paglalaba. At noong taong 1970s naman ay natuklasan ng mga eksperto ang tinatawag na laundry enzymes na bukod sa pag-aalis ng makapit na dumi, nag-aalis din ito ng mga mantsa at amoy sa damit. Lagi niyong tatandaan na ang bisa ng sabon sa paglilinis ng damit ay nakasalalay sa dami ng sangkap panglinis na inilalagay dito, tulad ng alkalis. Ito ang pangunahing sangkap sa sabong panglaba. Ang alkalis ay soluble salts at base na humahalo sa acid upang ma-neutralize ito. Ang alkalis ay sangkap na nag-aalis ng dumi at mantsa sa tela nang hindi kinakailangan ng todo-todong kusutan. Ang mga soluble salts ng mga alkali metals tulad ng potassium at sodium ay nag-aalis ng mga langis sa damit. Abo ng mga halaman ang unang pinagkuhanan ng alkalis. Sa ngayon, ang pagpapadaloy ng elektrisidad sa maalat na tubig ang pinagmulan ng mga alkalis tulad ng sodium hydroxide o caustic soda at potassium hydroxide o caustic potash. Ito ang mga pangkaraniwang ginagamit na alkalis sa mga sabong panglaba. Tandaan din ninyo na ang alkaline substances, kung marami, ay nakakasunog ng balat at pwedeng ikasira ng lamang loob natin kung ito ay maiinom. Makamamatay rin ito. Nakakasira o nakakarupok ng tela ang madalas na paggamit ng maraming alkaline substances at maaari ding maging magaspang ang hilatsa ng tela kapag hinawakan o isinuot ito. Ang baking soda o sodium bicarbonate ay mild alkali. Samantala ang household ammonia, borax, at trisodium phosphate o TSP ay mga moderate alkalis. At ang washing soda o sodium bicarbonate at lye o caustic soda ay mga strong alkalis. Ang sumunod na sangkap ng mga sabon ay ang surfactants at anti-redepositing agent. Ito ang nagpapalambot at nag-aalis ng dumi sa damit at inihahalo nito ang dumi sa tubig. Kaya kung mapapansin natin na ang tubig na pinagbababaran natin ng damit ay dumudumi kahit hindi natin ito ginagalaw. Ang duming nasa tubig ay pinipigilan ng surfactants na dumikit muli sa damit. Ang anionic surfactants ay isang molecule na may negative charge. Ito ay magaling magtanggal ng oily na dumi at mantsa. Ngunit, huwag ka lamang gagamit ng tubig na may kahalong calcium at magnesium o mga tubig na mula sa ilog at balon. Kung ang tubig na gamit mo sa paglalaba ay galing sa ilog at balon, ang dapat mong piliing sabon ay yung may non-ionic surfactants. Makikita ito sa label ng supot ng sabon na ating binibili. Ang mga sabong nabibili sa kasalukuyan ay magkahalo ang anionic at non-ionic surfactants. Mga uri ng surfactants. Ang alkyl sulfates ay isang anionic
surfactants. Ang alkyl ethoxylate sulfate ay isang anionic surfactants. At ang ethers of fatty alcohol ay isang non-ionic surfactant. Ano-ano naman ang mga aktibong materyales ng laundry detergent? Ang pH modifiers ay ginagamit pambalanse ng acid at base na nasa tubig. Ang optical brighteners o bleach alternative naman ay ginagamit para lalong pumuti ang damit habang nakasampay sa init ng araw o pagkukula. Iwasan lamang na ikula o isampay ang mga dekolor sa matinding liwanag ng araw upang hindi mangupas ang kulay ng ating mga damit. Ang water conditioners naman ay ginagamit upang maiangkop ang sabon sa kahit anumang uri ng tubig. Ang suds control with soap or silicone ay ginagamit para mapigilan ang sobrang bula ng sabon. At ang preservatives ay para hindi mabulok ang binababad na damit at pamatay ng mga mikrobyo at mapigilan ang pagdami nito. Ang sumunod na sangkap ng sabon ay ang catalytic enzymes. Ito ay maaring natural o processed chemical. May iba't ibang uri ng catalytic enzymes na ginagamit sa pag-aalis ng iba't ibang uri ng dumi ng damit. Pinaghihiwa-hiwalay ng catalytic enzymes ang mga dumi sa damit kasing liit ng molecule upang madali itong matanggal. Ang protease enzymes ay nag-aalis ng duming protein base. Ang amylase naman ay nag-aalis ng duming starch base o carbohydrate. Ang cellulase ay pinaluluwag ang mga cotton fibers para maalis ang dumi nito. Ang lipase ay nag-aalis ng duming fat base. Ang mannanase ay nag-aalis ng mantsang galing sa mga pagkain. At ang pectinase naman ay nag-aalis ng mantsang galing sa mga prutas. Ang talagang pinaggagamitan ng enzymes ay sa paggawa ng tinapay. Ito ay pangpaalsa. At ginagamit din ito sa paggawa ng mga alak. Nang ito ay gamitin o ihalo sa sabong panglaba, nagkaroon ng malaking pagbabago. Noon, upang luminis ang damit pag nilalabhan, kailangan pa ng mainit na tubig at maraming sabon o harsh lye-based soap. Ngunit ngayon ay hindi na. Sa kasalukuyan, ang mga scientists ay may tinuklas na sangkap ng sabon. Ito ay ang white biotech. Ang biotechnology na ito ay ginawa upang mabawasan ng 2.5 billion tons ng CO2 emission bawat taon ang ating mundo. Ito ay galing sa report ng World Wildlife Fund. Ito ay napatunayang napakabisa sa pagtanggal ng dumi sa ating mga damit. Ang mga sabon ay may sangkap din na fragrance o pabango. Ito ay nagdudulot ng perception of cleanliness lamang. Ibig sabihin, kapag naaamoy natin na ang ating mga nilabhan ay mabango, naiisip na din natin na ito ay malinis. Mayroon ding sangkap na colorant or dyes o tina ang ating mga sabon. Ito ay ginagamit sa paglalaba upang madagdagan lamang ang kulay ng damit at upang magmukhang bago. Ngunit, walang paglilinis na nililikha ito sa ating mga damit. Sa mga taong may sensitive skin, huwag kang gagamit ng sabong panlaba na nagtataglay ng dyes. Napag-alaman ng mga dermatologists na ito ang sanhi ng skin irritation. Paano nakakalinis ng damit ang mga sabon? Upang makuha ang pinakamahusay na mga resulta mula sa anumang sabong panglaba, mayroong 3 proseso na dapat isagawa. Una, ang enerhiyang kemikal.
Ito ang sabong panlaba. Laging tandaan na ang mumurahing sabong panlaba ay may taglay na konting enzymes lamang. Konting enzymes, resulta ay konting linis din. Nasa sabong gamit ang tagumpay ng ating paglalaba. Pangalawa, ang thermal energy. Ito naman ay tumutukoy sa temperature ng tubig na gagamitin sa paglalaba at sa uri ng sabong gagamitin. Tiyaking lagi na binasa mo ang nakasulat na pamamaraan sa paglalaba sa bawat sabong gagamitin mo. Pangatlo, ang mechanical energy. Ito naman ay ang uri ng paglalaba na gamit ang washer ba, washing machine, o mano-manong paglalaba. Paano naman ang tamang pagpili ng sabong panlaba? Pag-aralan mong mabuti kung gaano kadumi ang mga damit ng inyong pamilya. Isama mo na rin ang mga pangkaraniwang mantsa sa inyong mga damit. Kung inaakala mo na ang inyong mga damit ay hindi masyadong madumi, bumili ka lamang ng mumurahing sabong panlaba at mabisang stain remover. Kung ang inyong mga damit ay masyadong marumi dahil sa inyong aktibidad at trabaho, may amoy at may mga mantsa, kailangan mo ng mamahaling sabong panlaba at mabisang stain remover. Isa pa ring dapat gawin ay ang pag-alam ng mga sangkap ng sabong bibilhin o gagamitin sa paglalaba. Ang pinakamahalaga ay ang mga sangkap ng surfactants at enzymes na pang-alis ng dumi at mantsa. Ang mga bargain sale na sabon ay may konting surfactants at enzymes na taglay at mahinang luminis ng damit. Pwede kang bumili ng dalawang uri ng sabon, mamahalin at mumurahin, dahil hindi lahat ng inyong mga damit ay masyadong marurumi. Halos karamihan sa sabong panlaban na ating nabibili ay para sa malamig na tubig. Ito ang dapat nating gamitin dahil mas mahal ang gasto sa paglalaba kung gagamit ka pa ng mainit na tubig, dahil dagdag gastos pa ito. May mga sabong panlaba na powder o liquid. Pareho lamang ang epekto nito. Ang kaibahan lamang ay ang liquid detergent ay concentrated at ang powder naman ay unconcentrated at napakalaki ng lalagyan. Para malaman ang tamang dami ng gagamiting sabon bawat kilo ng labada, dapat mong basahin at sundin ang nakasulat na washing instruction at upang makatipid ka din sa gastos. May mga taong gustong mabango ang kanilang nilalabang damit. Kaya bumibili sila ng sabong may pabango o kaya naman ay naglalagay ng clothes conditioner na may pabango. Laging tandaan na hindi bango ang tanda ng malinis na damit o hindi lahat ng damit na pinababanguhan ay malinis. Ang damit na malinis ay yung walang bahid ng anumang dumi o mantsa. Mga hakbang para sa paglalaba ng mga kasuotan. Una, paghiwalayin ang mga puti at mga dekolor. Pangalawa, unang basain ang mga puti bago ang mga dekolor. Kung hindi ka gagamit ng washing machine, ibabad ng magkahiwalay ang mga damit sa detergent powder sa loob ng 30 minuto. Pagkatapos, isa-isang kusutin ang mga damit. Banlawan ng 3 beses. Unahin ang mga panloob, tapos ang mga puti, at huli ang mga maong at dekolor. Pang-apat, isampay na. Maaaring ibabad muna sa fabric conditioner ang inyong mga damit. Bilang huling banlaw kung nais mong ito ay mabango kapag natuyo na. Tamang paraan ng paglalaba ni Dr. Willie T. Ong. Ito ay mula sa Filipino Star ngayon. Maraming Pilipino ang naglalaba araw-araw ng kanilang mga damit. Babae man o lalaki ay kailangang maglaba.
Bihira lang naman ang may kayang bumili ng washing machine. Ngunit may masamang epekto sa katawan ang maling paraan ng paglalaba. Marami sa atin ang sumasakit ang likod, kamay at tuhod dahil sa paglalaba. Ang unang epekto ng maling paraan ng paglalaba ay kapag umuupo tayo ng matagal sa bangkito, ay sasakit na ang ating mga likod. Ang pagbuhat ng mabigat na palanggana ay masama rin sa ating mga likod. Pangalawa, kapag tayo ay nakatalongko o nakasquat ng matagal sa bangkito, ay maninigas na ang ating mga tuhod at mahihirapan na tayong madiretso ito. At pangatlo, sa katagalang paglalaba ay namamanhid at sumasakit ang ating mga kamay. Para maiwasan ang mga sakit na ito, sundin ang mga dapat at ang tamang paraan ng paglalaba. Una, ipatong ang palanggana ng labahin sa isang mesa. Sa ganitong paraan, ay hindi ka mapipilitang yumuko para maglaba. Mababawasan ang sakit ng inyong mga likod. Pangalawa, gumamit ng normal na silya na angkop para sa inyong mesa. Makakatulong ito sa iyong likod at tuhod. Ang pagtalongko o squat ay nakakapwersa sa litid ng tuhod at ito ay masama. Kapag magbubuhat ng mabibigat na palanggana, magpatulong sa ibang tao. Huwag buhatin ng mag-isa dahil baka mapilay o ma-sprain ang inyong likod. May taong nagkakaroon ng slip disc o yung lumilihis ang mga buto sa likod. Gamitin ang muscle ng paa at hita sa pagbubuhat habang pinapanatiling diretso ang inyong mga likod. Pang-apat, sa mga namamanhid ang kamay, ito ay marahil dahil sa carpal tunnel syndrome. Ito ay isang sakit na dulot ng matagalang paggamit ng kamay para magpusot at magpiga ng labahan. Ang solusyon dito ay ang magpahinga. Bawasan ang dami ng iyong labahin o magpatulong na lang kay ate, kuya, nanay o kay tatay sa paglalaba. Panglima, makakatulong din ang paggamit ng guwantes habang naglalaba. Makakabawas ito sa sakit sa balat, allergy sa balat, at pangungulubot ng kamay. Kung magkakaroon ka ng pera balang araw, ay bumili na lang ng isang washing machine. Malaking tulong ito para mabawasan ang sakit ng iyong katawan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag niyong kalimutang isubscribe ang channel na ito. Magkita-kita tayong muli sa ating susunod na aralin. Stay safe and God bless! Bye-bye!